Kung bago ka pa lang sa ating channel ay nais ko sanang pindutin ang subscribe at like para sa bagong episode. Isang araw na tila ordinaryo, ngunit biglang nagbago ang lahat. Mga mahiwagang portal, parang mga bitik sa kalangitan, ang bumukas sa iba't ibang panig ng mundo. Mula sa mga bitik na ito ay nagsilabasan ang mga halimaw, mga nilalang na hindi pa nakikita ng sangkatauhan, mula sa isang sirang piitan. Ang dami nila ay hindi mabilang, parang walang katapusan ang pagdaloy nila mula sa mga portal. Ang tanging pag-asa ng sangkatauhan ay ang mga grupo ng Golden Seekers, mga individual na pinagkalooban ng mahiwagang kakayahan. Sila lang ang may lakas at kapangyarihan para labanan ang mga halimaw. 5 Golden Seekers ang mabilis na nagtungo sa mga halimaw at sinikap nilang pigilan ang pagdagsa ng mga nilalang. Mabilis nilang naagapan ang unang pag-atake, ngunit hindi pa tapos ang labanan. Isang nilalang, nanginginig sa takot, ang humingi ng tulong. Tulungan ninyo ang nagmamakaawang nilalang na ito. Utos ni Claudia, ang kanyang mga salita ay tila may halong panlilinlang. Marami na tayong napatay na halimaw, pero kailangan pa rin nating tulungan ito. Habang nanginginig ang nilalang, nakayuko at umaasa sa tulong, isang malaking orc ang papalapit na para agawin ito. Sa isang iglap, isang misteryosong lalaki, ang ating bida, ang lumitaw. Isang malakas na sipa ang kanyang pinakawalan, isang sipa na may nakakagimbal na puwersa, na nagpadala ng isang shockwave sa mukha ng orc. Isang malakas na pagsabog ang sumunod, at ang orc ay nawala na parang bula. Ang bida, na may mahabang buhok at maayos na kasuotan, ay ngumiti. Huwag kang mag-alala, ligtas ka na, Anya. Ako na ang bahala rito, dagdag niya, ang kanyang mga mata ay nagninanga sa determinasyon. Isang malakas na puwersa ang tumama sa kinatatayuan ng bida, at siya ay lumutang sa ere. Daan-daang halimaw ang nasa kanyang harapan, ang kanilang mga mata ay puno ng galit at pagkauhaw sa dugo. Ngunit ang bida ay hindi natakot. Naglabas siya ng isang nakasisilaw na enerhiya mula sa kanyang kamay, isang enerhiya na tila yelo sa lamig at apoy sa init. Boom! Boom! Sunod-sunod ang kanyang pag-atake, mabilis na parang kidlat. Parang mga bola ang mga halimaw sa kanyang mga kamay, isa-isa niyang dinadaanan at dinudurog. Kahit na daan-daang halimaw ang kanyang kinakaharap, ang kanyang ekspresyon ay kalmado, at tila nagulat pa nga ang mga halimaw sa kanyang bilis at lakas. Gamit ang time magic niya, sabi ng isa sa mga kasamahan ng bida, nagagawa niya mabasa ang susunod na galaw ng nilalang. Seryoso ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang labanan. Ang taong iyan ay hindi na isang ordinaryong tao, dagdag niya, habang isang malakas na atake ang sinalubong ng bida. Madali lang napigilan ng bida ang pagdagsa ng mga halimaw. Natapos na nila ang iba pang mga halimaw. Ang bida ay nakikipaglaban na sa isang malaking itim na python. Isa na lang, Anya, at isang mabilis na atake ang ginawa kasabay ang natapos ang halimaw. Masayang masaya, sinabi ng bida, gamit ang kapangyarihang ito, mapoprotektahan ko ang mga tao mula sa kaguluhan. Ngunit ngayon, kailangan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para isara ang piitan. Itinaas niya ang kanyang kamay, at isang mahiwagang selyo ang kanyang ginawa. Pagkatapos niyang magawa ang selyo, nawalan siya ng balanse. Isang mabilis na atake mula sa likuran ang tumama sa kanya. Ngunit agad din siyang nakabalanse. At nakita niya ang isang malaking selyo na ginawa niya. Ang 5 Golden Seekers ay nasa labas, habang siya ay nasa loob, tila pinagtaksilan. Paano nangyari ito? Gulat niyang tanong. Hindi ko inaasahan ito. Isang demonyong ngiti ang sumalubong sa kanya. Bakit mo pa tinatanong? Hindi mo alam na hindi pa tapos ang iyong gawain, kaya pinagtaksilan ka namin. Sabi ng isa sa kanyang dating kasamahan. Hindi na ikaw tao, sabi ng isa pa, ikaw ay isang halimaw na. Nakarating ka na sa level 100, at ikaw lang ang may kakayahang gumamit ng time magic.
Gusto lang naming maging ligtas. Pero tinulungan mo pa rin ang mga mahina, sabi ng isa pa, dahil sa iyo, napunta tayo sa ganitong panganib. Ngunit ngayon, wala ka na sa ating grupo. Hanggang sa muli, mahina, sabi ng isa pa, sabay tawa. Hindi ninyo ito magagawa sa akin. Sigaw ng bida, habang pinipilit niyang lumabas. Pinagtaksilan nila ako, para rito. Bilang leader ng Golden Seekers, nagkaroon tayo ng magandang samahan. Pero ginawa ko ang lahat para protektahan ang mundo. Kaya bakit, isang galit ang Bamalot sa kanya, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. 3 halimaw ang sumugod sa kanya, ngunit madali niya itong natalo. Ngunit isang walang katapusang daluyong ng halimaw ang sumunod. Gamit ang kanyang time magic, sinubukan niyang makita ang kanyang kinabukasan. Ngunit isang kamatayan ang kanyang nakita, isang kamatayan na hindi niya maiiwasan. Ngunit sa halip na matakot, ngumiti siya. Isang ngiti ng tiwala sa sarili. Maraming halimaw ang sumugod, kasama na ang boss ng piitan. Binalutan niya ng enerhiya ang kanyang kamay, at sinalubong niya ang mga halimaw. Duguan at pagod, nanginginig ang kanyang katawan, napagtanto niya na hindi niya mababago ang kanyang kapalaran. Ngunit tinanggap niya ang kanyang kamatayan. Habang ang mga halimaw ay nag-aagawan sa kanyang katawan, isang goblin ang tumalsik sa kanyang tabi. Ayoko namang mamatay ng ganito, bulong niya, habang isang maliwanag na liwanag ang humawak sa isa sa nilalang. Gamit ang kanyang huling enerhiya, sinubukan niyang mag-reincarnate sa ibang katawan. Isang huling pag-asa para sa paghihiganti. Ang kanyang galit ay nagdulot ng isang malakas na puwersa. At sa wakas, isang lalaki ang nagising. Tumayo siya, at tumingin sa salamin. Mabuti naman gumana ang pag-reincarnate niya. Isang ospital, mga makina sa paligid. Ilang taon na ang lumipas. Kung 100 taon na, hindi na niya magagawang maghayganti. Isang bagay sa lamesa ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang dati niyang katawan ay pag-aari ng isang estudyante. 20 taon na ang lumipas. Nagulat siya sa nakita niya at hindi siya makapaniwala. Kaya naman sa pagtingin niya ng mabuti, ang kanyang mga attributes ay void. Isang malakas na tawa ang sumabog sa kanyang bibig. Sa kanyang nakaraang buhay, kinatatakutan ako ng mga kasama ko dahil sa kanyang time attributes. Ngunit ngayon. Pero napagtanto ko na hindi ako maaring mas malakas sa nakaraan. Tungkol doon, kahit ang aking kapangyarihan sa hinaharap ay hindi ito nakita, dahil ito ang rurok ng lalim ng kapangyarihan ng isang void attribute. Pero nanghihinayang ako sa dating may hawak ng katawan na ito. Walang duda. Ang void attribute ang pinakamalakas sa lahat, pero ito at isang attribute na walang nagkaroon sa aking nakarang buhay. Dahil dito, ito ay isang napakabihirang attribute, na walang nakakaalam kung paano ito sanayin, kaya ang dating may-ari ay hindi alam kaya naman level 1 pa rin siya. Natitiyak akong magiging sikat ang pangalan mo sa buong mundo, bilang isa sa pinakamalakas na adventurer. Kung hindi dahil sa kanyang kapangyarihan sa nakaraan ay hindi na niya ito malalaman, pero salamat sa kakayahang makita ang hinaharap. Dahil dito, nagsimula siya subukan ito, inilagay niya ang enerhiya mula sa puting sentro. Gamit ang kapangyarihang ito, magiging pinakamalakas siya. Isang malakas na aura ang Bamalot sa kanya. Puno ng tiwala at determinasyon. Nakakuyom ang kanyang kamao. Gamit ang kapangyarihang ito, durug-duguin ko sila at pagsisihan nila ang kanilang ginawa.